Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. So ito kabibig, fresh na fresh lang ito kung saan posibleng babaliktad daw si Senator Soto at tutulungan niya ang 18 ex-Marines. Huh? Talaga ba kabibig? Nagising daw sa katotohanan si Soto at aanib na kay Senator Cayetano? Uy! Good news ba niyan? Ito kasi ang nangyari kabibig. Di ba nagpunta sina Atty. Baligod at ang 18 ex-Marines sa Senado kasi naimbitahan sila ni Erwin Tulfo sa Blue Ribbon Committee. Ang nangyari, hindi sila makapasok. It's because kailangan ng QR code. So, sinundo sila ng Senator Ben Padilla, nagpunta sila sa office ng Senator Padilla, nag-press con doon. After that, bababa na sana sila sa sesyon. Tinapos ni Erwin Tulfo. Ang nangyari pala kabibig, nagpunta pala si Atty. Baligod at ang 18 ex-Marines sa opisina ni Soto. Woo! At 1 hour and more than 1 hour daw, nagkipag-usap si Atty. Baligod at ang 18 ex-Marines kay Soto. At para yatang natauhan si Soto. Para yatang babaliktad na si Soto. Para yatang nagising sa katotohanan si Soto na tela may dalang very credible information ang 18 ex-Marines at kailangan talaga itong malaman ng sabay ng Pilipino. Parang ikukumbinsi daw ni Senator Soto ang kanyang kapwa senador na pakinggan ang 18 ex-Marines. Nako! Baka pinasakay lang kayo Atty. Baligod ha. Huwag kayo maniwala kay Soto. Pero kung totoo si Soto ay para sa taong bayan at gusto niya talaga na makamtan natin ang katarungan para sa flood control anomalies at sa corruption, posible naman siya tutulong. Di ba kabibig? Nagising na kaya sa katotohanan si Soto? Nako, eto ang video kabibig na sinabi na Atty. Baligod. Hindi ko ito gawa-gawa ha. Kay Atty. Baligod talaga ito. At kanyang na-narrate ito sa isang interview na kung saan, gusto niya i-share. Either this is good news or what, depende na on how you able to interpret kasi sinabi na Atty. Baligod after niya nakausap si Senator Soto. At sana, tuloy-tuloy na ito. Para matapos na itong flood control o project anomalies, kung sino talaga ang nasa likod nito. Kung sino yung mga big sharks, big crocodiles. O ito kabibig ha, pakinggan natin ha. It's a glimpse of the interview of Atty. Baligod. Ito Atty. Baligod. Minarapat ko po na napuntahan si Senator Soto sa kanyang opisina at nag-usap po kami ng 1 oras mahigit. Oh my God, palagay ko, he feels the same apprehension as the others because of the information that I shared with him. Let me just say this. I revealed to him to a certain degree, not completely, what we have, including the fact that I am ready to present additional 14 individuals who were similarly situated as those of the 18 na parehong may alam. Ang sabi ko, if you are not still convinced, then I'm ready to present another 7 ex-Marines. So marami pala kabibig. Sabi pang kinig tayo. Kung maalala po ninyo, pagkatapos ng press con ay sinabi ko pupunta kami sa baba sa plenary hall dahil nandun pa pala ang mga senador. So nung pababa na po kami ay bigla namang sinuspend ni Erwin Tulfo ang session nila. Kaya minarapat ko po na puntahan si Senator Soto sa kanyang opisina. At nag-usap po kami 1 oras mahigit. At nagkaroon kami ng tanungan doon, ano ba talaga yung ebidensya nyo, etc. At nagsabi ako sa kanya. At oh my God, palagay ko he feels the same apprehension as the others because of the information that I shared with him. Wow. So na-convince na totoo yun. Yes, Elmer. So, Attorney Levy,
You're a seasoned lawyer. You're a seasoned litigation lawyer. You've been through many high-profile cases. Do we take it to mean yung nakita mo, yung body language, yung demeanor ni Tito Soto, Senator Soto, mukhang uneasy siya with what you shared with him, especially that he is also one of the senators implicated dun sa affidavit ng mga Marines? EB, with due respects, no, let me keep that for myself. And the good Senator Soto knows what we have discussed, no, because it was discussed confidentially. But let me just say this, that I revealed to him to a certain degree, not completely, what we have, including the fact that I am ready to present additional 14 individuals who were similarly situated as those of the 18 na parehong may alam sila, no? At ang sabi ko, if you are not still convinced, that I am ready to present another 7, sabi ko. Pero i-observe po natin if Senator Soto is able to convince his colleagues na they should listen to what these former soldiers have to say. Dahil what is at stake here is our national interest. And the personal interest of every senator should be subordinated by that national interest. And what is the national interest here? To finally curb corruption in the highest levels of government. No? Kung maalala po ninyo, pagkatapos ng press con ay sinabi ko, pupunta kami sa baba sa plenary hall dahil nandun pa pala ang mga senador. So nung pababa na po kami ay bigla namang sinuspend ni Erwin Tulfo ang session nila. Kaya minarapat ko po na puntahan si Senator Soto sa kanyang opisina. At nag-usap po kami 1 oras mahigit. At nagkaroon kami ng tanungan doon, ano ba talaga yung ebidensya nyo, etc. At nagsabi ako sa kanya. At oh my God, palagay ko he feels the same apprehension as the others because of the information that I shared with him. So, niwala kayo kabibig na talagang niwala si Soto sa mga pinagsasabi na Tony Baligod kasi he feels the same apprehension as the others because of the information that I shared with him. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Contradict kasi sa malita na na-reserve niya attorney kaya hindi siya makagalaw. Papaano yan? He's also allegedly a recipient. Why did you visit him? One of the recipients of maleta. I mean, for what reason? It is just to explain. Please enlighten me, sabi ni Jabin Turner. Baka nagpapapresyo. Yari ka dyan, attorney. Numero 1 ng traidor yan. Si Super Duper Tiora totoo. Anong mahihira niya sa sakit? Ano pang matitinding evidence meron ka? Pera lang ng Diyos yan. Kaya ingat. Baka entrapment yan. Hala, entrapment. Yun, Ito pa, Don't trust Soto. Kinukuha lang info niya. Artista yan. Gutesa, 18 Marines, 14 Marines. Napakadaming witness. Ayaw paniwalaan. Samantalang sa ini-impeach nila, isa lang witness, sablay pa. Paniwala itong mga buaya. Di ba? So yun, kabibig, ang komento ng ating mga netizen na sabi ng iba, huwag kayo maniwala kay Soto, baka pinasakay lang kayo, baka pinapapagaan lang yung loob nyo para maniwala kayo sa kanilang majority black, para doon na kayo maniwala sa kanila na pwede na kayong i-control nila. Yun ang sabi ng ilang netizen. Huwag masyadong mapaniwala daw kay Soto. Ano sa palagay ng kabibig? Dapat bang maniwala sina Atty. Baligod? O tama lang ba yung ginawa na Atty. Baligod na pumunta sa opisina ni Soto, nakipag-usap ng more than an hour, tapos si Soto daw, oh my God, si Soto parang nagbago ang paningin niya sa 18 ex-Marines at mga revelations, parang gusto ng tulungan ni Soto ang 18 ex-Marines para makamit ang hustisya. Ano sa palagay yung kabibig? Pero alam nyo,
para talaga mas malinaw itong investigasyon, dapat magkaisa na ang Senado. Bakit hindi sila magkaisa tungkol sa investigasyon ng flood control? O ito kabibig ha, ito yung sabi ni Senator Marcoleta, dapat talaga manghimasok na ang Korte Suprema para matapos na ito. Ito yung nagiging problema kaya dinidiscuss natin kanina, Jen. Napaka-importante na talagang may mamamagitan dito. Tama. Mamagitan sana yung isang ahensya ng ating pamahalaan. Alang-alang sa ating paggunita sa araw na ito. Sana itong araw na ito may nakikinig sa ating Korte Suprema. Maestrado ng Korte Suprema. At naantig ang kanilang kalooban. Oo nga naman, sabi nila. Nagdi-discuss sila araw ng ating kalayaan. Pero sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, yung salitang kalayaan ay gamitin natin. Opo. Hindi lamang sa isang pangyayari lang. Lalong-lalo na sa isang panahon na talagang kakailanganin mong magdesisyon. Ayun. Kapag hindi natin ginawa yon, kapag hindi natin ikinontribute ang sarili natin bilang bahagi o bilang bayani sa panahon yon, sayang ang pagkakataon. Sayang yung chance. Tama kayo. Sayang yung paggunita ng araw ng ating kasarinlan, ng ating kalayaan. Kasi hinahanap natin yung bayani talaga. Pero ito sana, hindi po ito pakikialam kundi sila tumitindig lang para mawala itong sigalot na ito sana. Kasi di ba, 3 equal branches of government ito Baka sabihin nila, makikialam. Hindi po pakikialam ito. Hindi, ang hinihintay lang nila kasi sa tatlong bahagi ng ating pamahalaan, sila yung pinaka-passive. Naghihintay lang sila. Ang Korte Suprema. Kaya nga binabanggit natin kanina, sana yung petisyon ng school teacher, ginamit na nila. Kaya naman gawin yun Sa marami kasing pagdidesisyon ng Korte Suprema, marami na akong nakitang ganon. Bilang isang trial lawyer na nagtagal din naman sa profession na yan, marami akong nakitang ganon. Titingnan niya yung pinaka-transcendental issue. Sila mismo magkukusa na pupunta doon. Kasi alam nila yun ang tungkulin. Aalisin na nila yung technicality. Sasabihin nila, hindi po pwedeng mamayani yung technicality. At ang magsasakripisyo, sabi niya, yung substantive part ng ating pagdidesisyon. Hindi hindi magsasakripisyo yung substantive part dahil lamang sa technicality. So yun, sana nga, Alam nila yun dyan. Alam nila kung saan tayo pumupunta at kung paano gusto nating ibahagi sa kanila. Lalo na po ito, medyo malaki na pisala sa usaping ito, yung pagtatalo na yan. O saan tayo magsisimula ngayon, magkakaroon ng impeachment. May nagpalabas na ng pre-trial. Pero ang nagpalabas ng pre-trial, hindi si SP Alan Cayetano. Kung hindi yung tumatayo na acting. Yung... Ay, baka magkaroon ng problema later on ito. Baka pati yung impeachment proceedings mabaliwala kung sakaling dumating ang panahon, may lumitaw na tunay na bayani sa Korte Suprema at sasabihin niya, nagsimula kayo sa mali. Paano ngayon yan? Halaka. Yun nga. Tama si Senador Rodante Marcoleta. What if may tatayo dyan na isang Chief Justice, sabihin, mali kayo, nakakahiya kayo mga senador kayo, mali-mali yung interpretasyon nyo. Paano yan kabibig? Pero balik tayo ba sa pag-booking or pasabog ni Atty. Baligod? Shocking, no? Diba? Baka si Atty. Baligod lang ba, gusto lang talaga niya na kukuha ng simpatya, kukuha ng mga senador na ipaglalaban ang 18 ex-Marines. Kasi nakikita niya medyo hindi stable ang Senado ngayon. So, at least man lang meron siyang Cayetano Black na niniwala sa 18 ex-Marines, mas maganda rin na kausapin din niya ang Win Gatchalian Black at maybe ang nakita niya na pwedeng mag-convene, pwedeng magbigyan ng impormasyon sa Win Gatchalian Black ay si Senator Soto. Kaya, kinausap niya, pinaintindi niya, ibinigay niya lahat ng mga kung pwedeng makuha ni Senator Soto, pero limited lang kasi may investigasyon pa. At doon nga, na-shock si Senator Soto sa mga impormasyong nakuha niya.
So sana maging instrumento si Senator Soto para kausapin niya ang kanyang grupo, hoy, pagbigyan natin ng 18 ex-Marines, marami silang dalang impormasyon na pwedeng sasagot na magbibigay additional information sa ginawang report ni Senator Lacson. Diba, kabibig? Pero ang malaking tanong, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, yung Win Gatchalian Black, Malacanang Senado yan eh. So, ang malaking tanong, maniniwala ba tayo sa apprehension na ginawa ni Soto sa revelasyon na Atty. Baligod? Or sinasakyan lang ni Soto si Atty. Baligod para makakuha ng impormasyon? Ano sa palagay niyo, kabibig? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Edgar Nemo, salamat po talaga sa background na i-share mo sa akin at gamit na gamit. At marami ang nagsabing maganda daw ang background ko. Diba? Yun mo, kabibig. Bye everyone. See you next time. Ako si Kabibig. Bye!